Matapos in-reveal ang mga assassin ng Second Prince na magpapalagay sa panganib sa Prinsipe Wobble na binabantayan ngayon ni Kurapika, ay ngayon i-review na natin ang Chapter 390 o Episode 51 ng ating Dark Continent series. Ay sa wakas, masasaksiyan na natin ang simula ng Mafia Wars na kung saan ay matutunghayan din natin ang isang labanan at malaking revelasyon. Kaya naman, this is Mr. Miken at huwag na natin patagalin pa. Let's go! Ang pamagat ng ating chapter ngayon ay Clash Part 1. At nagsimula eksena dito sa isang coin na kasalukuyang tinitignan ni Koventoba na sa isipan nito ay wika pa niya na ang number 1 na nakalagay sa coin ay naging number 10 na raw, na may nagpalit ba raw sa kanyang coin na nakuha noon, pero sa tingin niya ay hindi raw ganun ang nangyari kasi nararamdaman niya pa rin daw ang same aura na iniimit ng coin sa araw na nakuha niya ito. Na itong coin daw na to ay ang ability raw ng Guardian Spirit Beast ng Third Prince Zhonglei. Kaya nagtataka siya rito sa kung ano raw ang ibig sabihin o epekto ng pagtaas ng numero na nasa coin. Na posible ba raw nilang magamit ang coin in exchange sa isang bagay? Na kung ganon ay ang pinaka-obvious daw na pwede niyang subukan ngayon ay ang ilagay ang coin sa bibig ng Guardian Spirit Beast ng Third Prince. Pero napaka-risky daw niyan kahit nga ang paglapit lang para subukan ito. Kung kaya't lumapit naman si Koventoba kay Tenth-Tori at humingi ng permiso kung pwede ba raw niyang matignan ang coin. Kaya ipinakita naman ni Tenth-Tori ang coin na may number 1 na nakalagay. Kaya sa isipan ngayon ni Koventoba ay wika niya na ang numero na nasa coin ay same lang daw sa numero ng coin na nakuha niya noon nung hindi pa naging number 10 ang nakalagay sa kanyang coin noon, mga kaibigan. Kaya ay hihintayin daw niya kung maiiba rin ba raw ang numero na nasa coin nitong si Tenth-Tori. Samantalang sa isipan naman ngayon ng Third Prince ay wika pa niya na ang kanyang Nenbis ay may hinuhulog daw na coin kada araw. Kung kaya't sa isipan niya ay wala rong punto pa sa kanya na ipunin raw o i-keep pa sa kanyang sarili ang mga coin na to, na ini-expect niya na may kita niya raw ang resulta na maaring maibibigay ng kanyang coin once na maging hari na raw siya at ini-distribute niya mga coin sa kanyang mga tao. Kasi considering daw sa bilis ng pagpuproduce ng kanyang Nenbis sa mga coins na ito, ay sa tingin niya ay hindi raw isang ordinaryong currency ang magiging role ng coin na yan sa hinaharap, kundi maaring isang medal or reward daw ito, mga kaibigan, na kanyang pwedeng ibigay. Na kung ganon ay di raw pala ito nagtataglay ng isang Nen ability. Pero masasabi lang niya, mga kaibigan, na hindi raw ito ngayon nagtataglay ng Nen ability kung ang ability na meron ito ay hindi raw isang extraordinary. Kasi ine-expect niya talaga na may extraordinary power ang ibibigay nito, mga kaibigan. Pero bago muna yan, mga kaibigan, kung naghahanap kayo ng online streaming site o app na may napakalawak na offer na kung saan ay pwede kayong manood ng anime, movies, TV shows, pati sports at marami pang iba, mga kaibigan, you name it, ang lahat ng yan ay sagot ng YouCine. Isang online streaming site / app, mga kaibigan, na kung saan ay isang subscription lamang ang kailangan nyo, ay pwede nyo nang mapanood ang lahat ng yan, mga kaibigan, all in one na at wala ring ads dito. So uninterrupted talaga ang inyong panonood. At don't worry, safe po ang app na to, mga kaibigan. Kaya kung interesado kayo ay pindutin nyo na ang ating download link dyan sa comment section. Maraming salamat. Balik na tayo sa video. Pero sa tingin niya na sa ngayon ay wala pa raw siyang pwedeng gawin, kundi ay umpo na lang daw muna at maghintay hanggang sa makita niya kung ano raw ang mangyayari. Na ang kutob niya rito na magbibigay daw ang coin ng epekto sa every single citizen daw na kanyang bibigyan nito. Pero sa ngayon ay di pa raw nagagamit ang purpose o ability ng coin, na it seems na hindi niya rin daw nagagamit ang coin na yan bilang isang useful din na bagay para sa session contest na ito. Nadagdag pa niya na nagre-reflect daw talaga sa kanya ng husto ang ability ng kanyang Nenbis, kasi siya raw kasi, mga kaibigan, ay mas nababahala siya sa susunod na mangyayari kapag ka naging hari na siya kaysa sa ngayon, mga kaibigan. Kahit simula pa nga raw sa araw na ito ay ang pagiging hari niya ay matagal-tagal pa rin dong mangyari. Kung kaya't dahil sa kanyang pag-uugaling yan na mas nilook forward niya ang future, mga kaibigan, kapag naging hari na siya, ay sa tingin niya na mas maipapamalas din daw ang ability ng kanyang Nenbis once na maging hari na raw siya. Na kung yan daw ang mangyayari ay kung makakasurvive daw siya sa succession battle na ito ay magiging isang matibay at malakas daw siyang hari. Na kung ganon ay yan daw ang hamon na nakalatag ngayon sa kanyang harapan. Na ayon sa kanya na dahil dyan ay papanalunin daw talaga niya ang trono, sapagkat ang tunay daw na hari ay ginagamit talaga ang liwanag at dilim na bahagi ng lipunan. At ang succession battle na ito ay isa raw magpapatunay sa kanyang tunay na lakas sa underworld. Kung kaya't tumayo na si Zhonglei at sinabihan ng mga guards na lalabas tayo. May kita naman na lumabas na rito si Zhonglei kasama ang 4 na guards, kabilang na dyan si Koventoba. At habang naglalakad sila sa hallway, may kita na nakarating na sila sa isang hallway na punong-puno ng mga nakastandby ng mga sundalo. Kinausap naman si Zhonglei nitong isa at tinanong siya kung saan daw ito pupunta. Nasagot naman ni Zhonglei na sa room daw ng boss ng CU family. Kaya sumagot naman ng sundalo na siya na raw ang mag-escort sa kanila. Matapos niyan ay habang papalapit na sila sa entrance ng room ay may kita naman
naman ang mga naka-standby ng mga tauhan ng CU boss. Sabay, pinapasok na ng mag-isa rito si Zhang Lei kaya ipinaalam naman kagad ni Coventoba kina Balsamico na nasa room daw ngayon ng boss ng CU family ang third prince. Matapos niyan ay may kita naman sa loob si Zhang Lei kaharap ang boss na si Long Bao na nakaupo. Ang living room nito mga kaibigan ay napapaligiran ng mga naka-preserve na hayop at mga ulo nito. Dito ay kagad na binati ni Zhang Lei ang boss na sabing long time no see raw. Na kumusta ba raw ito? Nasagot naman ni Long Bao na lagi raw siyang pinapayuhan ng kanyang doktor about sa kanyang diet. Pero mabubuhay daw siya sa buhay na gusto niya. Matapos niyan ay napaliwanag na kaagad si Zhang Lei sa kanyang tunay na pakay rito na sabing ang succession battle na ito ay nagsimula na raw at 3 na raw sa kanyang mga kapatid ang namatay. Nasagot naman ni Long Bao na ganun ba? Ang kanyang kapatid noon na si Nasubi Huigoro ang nanalo daw sa succession contest noon. Kaya dapat ay gawin na raw ni Zhang Lei ang dapat nitong gawin para manalo. Sagot naman ni Zhang Lei na ang susi raw sa laban na ito ay ang mga Guardian Spirit Beast. Na may alam ba raw itong si Long Bao sa mga Guardian Spirit Beast? Nasagot naman ni Long Bao na wala. Kasi mga second rate o second track fakers na mga kagaya nila ay hindi raw sinasabihan na kahit na anuman patungkol sa royalty ng mga bagay. Kaya dagdag pang tanong ni Zhang Lei na about naman daw sa mga superpowers na tinatawag na Nen, may alam rin ba raw si Long Bao dito? Tugon naman ni Long Bao na ngayon pa raw niya narinig ang bagay na yan pero ang kanyang mga tauhan ay gumagamit doon ng mga weird na kapangyarihan kaya tatanungin na lang daw niya sila. Nadag pa ni Long Bao na sabi raw nila na ang mga magandang bagay ay darating daw sa mga natututong maghintay at ang strategy daw na yan ay ginamit daw ng kanyang kapatid noon na si Nasubi kaya nanalo daw ito sa nakaraang succession contest. Kaya ngayon ay pwede raw gawin ni Zhang Lei ay ang maghintay lang. Pero para mas malinaw daw ang kanyang sinabing yan titignan daw niya at aalamin kung ano talaga ang nangyari sa nakaraang succession contest. Natanong naman ni Zhang Lei na gaano ba raw katagal na makuha nitong si Long Bao ang impormasyon na yan. Nasagot naman ni Long Bao na medyo matatagalan daw siya kasi may nangyayari raw kaguluhan at conflict sa lower tiers na marami pa nga raw ang namatay doon. Kaya ay maghintay na lang daw at habaan na lang daw muna ni Zhang Lei ang pasensya nito. Kaya umalis na lang si Zhang Lei na sabi sa kanyang isipan na wikang iaasa ko sa iyo ang lahat, ama, aking ama. So tinawag niyang ama itong si Long Bao mga kaibigan, isang napakalaking revelasyon pero di pa malinaw kung ano talaga ang katotohanan dito kasi sa pagkakaalam talaga natin na ang ama ni Zhang Lei ay si Nasubi Huigoro. Anyways, matapos yan ay may kita naman sa sumunod na eksena itong si Hinrig na underboss ng CU family na ngayon kausap si Long Bao sa cellphone. Nasabi nitong si Hinrig na mas seryoso pa raw sa kanilang inaakala ang nangyayari ngayon kasi ang bagong boss raw ng Hailey ay baliw daw pala talaga. Isang massacre daw ang nangyari at hindi raw niya maintindihan talaga ang pagpapakalat ng mga tauhan ng boss ng Hailey family sa tiers para pumatay ng mga tao na marami-rami nga raw sa kanilang mga tauhan pati na ang tauhan ng Char family ay ang pinatay ng mga to. Kaya ang kanilang una raw dapat na gawin ay ang durugin ng Hailey family. Natanong naman ni Long Bao na hindi raw pala problema sa kanila ang mga spiders kasi tutulungan daw sila nito. Nasigurado ba raw sila na hindi raw nagpapanggap ang mga spiders para makapunta lang sa kanilang hideout. Matapos yan ay sinabihan naman ni Long Bao si Hinrig na wala raw silang babaguhin sa kanilang mission na ibinigay niya nung una na hanapin itong si Hisoka. Na kailangan pa rin daw nilang ipagpatuloy yan kasi kailangan daw nilang makontrol ang mga spiders. Nasagot naman ni Hinrig na masusunod po. Tanong naman ni Long Bao na so sigurado kayo na wala talaga si Hisoka dyan sa tier 4. Nasagot naman ni Hinrig na opo. Tinignan na raw nila ang lahat ng sulok nitong tier 4 pero wala talaga silang nakita na si Hisoka mga kaibigan. Kaya inutusan siya rito ni Long Bao na kung ganun ay bibigyan na lang daw nila ng permiso ang spiders na pwede na silang pumunta sa tier 4. Habang itong si Hinrig ay pinapapunta na ngayon ni Long Bao mga kaibigan sa upper tier which is ang tier 4. Kung kaya't ayon pa rito kay Hinrig na sigurado po ba kayo sa pagpapapunta sa akin sa tier 3? Nasagot naman ni Long Bao na oo. Na habang hinahanap daw ni Hinrig si Hisoka ay dapat napatayin din daw nito ang boss ng Hailey na si Morena Prudo. Na matapos niyan ay pinasok na ni Hinrig ang isang kwarto at tinawag ang dalawang taong nagngangalang Zakuru na may nakakonect na bag ng dugo at ang itong babae na nagngangalan namang Lynch. Tanong naman ni Lynch na magsasagawa raw sila ulit ng manhunt. Nasagot naman ni Hinrig na oo at sa tier 3 daw na mas marami pa nga raw silang target ngayon. Nasabi naman ni Zakuru na aray, teka kailangan ko pa ng dagdag pang units ng dugo. Nasabi naman ni Hinrig na simulan na natin ang labanan. Dudurugin na natin ang Hailey. Matapos niyan ay may kita naman itong passageway papapunta sa tier 3 na kung saan ay may nakastandby ng mga sundalo. Nilapitan naman ni Hinrig itong isa at binigyan ng pera dahil pupunta raw sila sa taas. Nasabi naman nitong sundalo na isang labanan. Sabi naman ni Lynch na oo kaya sabi pa nitong sundalo na medyo kumalman na raw ang tier 3 pero ang Hailey family ay nagwawala pa rin kaya dapat na may gawin daw sina Hinrig sa mas lalong madaling panahon. Sabay pinapunta na nila sina
Hindrig sa tier 3. Natanong naman itong si Lynch na sino bro sa tingin ng sundalong yun ang kanilang inuutusan. Nasagot naman ni Hindrig na the more kasi na mas nasa taas daw na tier sila ay the more na mas gusto ng sundalo na magiging maayos ang kanilang status sa tier na kanilang binabantayan. Sabay sabi pa rito ni Hindrig na magsimula raw sila sa naunang plano nila para mahanap si Hisoka. Nasagot naman ni Zakuro na oo. At thankfully di raw gaano kadami ang mga tao rito sa tier 3 unlike sa tier 4. Natanong pa ni Zakuro na saan ba raw kaya nila gagawin ang kanila pinaplanong paraan para mahanap si Hisoka kasi gagamitin daw nila ang kanyang ability sa planong yan. At di naman daw niya nilulook forward ang paggawa nito. Maya-maya pa'y may dalawang tao naman na nakapansin sa pagdating ni na Hindrig. Nasabi nitong isang lalaki na nandirito na raw ang CEO. Sabihan mo ang boss. Sagot naman itong babae na masusunod po. Dito naman kina Hindrig ay sinabihan naman ni Hindrig sina Lynch na may couple daw sa burger shop na at 9 o'clock ang location at nakatingin daw ito sa kanila. Nasabi naman ni na Lynch na masusunod po na posibleng lookouts daw ang mga yan. Kaya inutusan na sila ni Hindrig na puntahan daw nila ang dalawa at simulan ng pagtatanong sa lalaki. Kaya kaagad nilang nilapitan na lalaki na sabing pwede bang magtanong? Sagot naman ng lalaki na oh sure pero sa tingin ko ay may pakay sa inyong lalaking nasa likuran nyo. Na matapos masabi ng lalaki ay napansin naman ni Zakuro ang lalaki na nasa kanyang likod nang bigla siyang inatake ng kutsilyo mga kaibigan at tinamaan talaga ang leeg ni Zakuro kaya kaagad hinawakan ni Zakuro ang kanyang leeg at naalerto naman dito si Lynch sapagat nagsimula nang lumabas ang dugo sa leeg ni Zakuro. Maya-maya pa'y nilapitan naman si Lynch ng lalaki at diretsong sinipa ang kanyang sikmura at may kita na nagsimula na nga ang gulo na kung saan ay bumagsak talaga si Lynch habang si Zakuro ay tila ba hindi na makaalis sa kanyang kinatatayuan. May kita naman itong dalawa na kalmado lamang. Pero dito sa parte naman ni na Hindrig ay may kita itong babae na sinusundan pa rin ni Hindrig. Nasabi pa nitong babae na may time pa ba raw itong si Hindrig na lumapit sa babae habang ang mga kaibigan nito ay pinapapatay na. Nasabi naman ni Hindrig na huwag kang mag-alala, alalahanin mo ang sarili mo. Tanong naman ng babae na di ka pa babalik doon. Sagot naman ni Hindrig na dalhin mo lang ako sa iyong boss at bubuhayin kita. Maya-maya pa'y pumasok na ang babae sa isang gordyadong daanan na sabi pa nito na too bad daw para rito kay Hindrig na ang mga sundalo ay kaya rong i-ignore ang komosyon sa loob lamang ng pero kung sasaktan daw nila ang isang sibilyan sa gitna ng maraming tao na nakikita pa nitong public mga kaibigan ay aarestuhin daw talaga ng mga sundalo itong sina Hindrig kahit na ang sundalo niyan ay masabing kaibigan pa ng mga mafia. Kaya dapat ay tumakbo raw itong underboss sa si Hindrig gaya ng ginagawa ng mga normal na tao para makasurvive. Kaya sinabihan na ni Hindrig ang babae habang papalis na ito na wikang sabihan mo ang boss mo na tatanggapin namin ang hamon. Masyado ng maraming rules ang sinira ng boss nyo. Habang sa isipan naman ni Hindrig na hindi raw pala pina-enlist ng mga taong to gaya nitong babae na sila ay mga membro ng mafia family at instead ay civilian ang nakalagay mga kaibigan ng mga civilian lamang sila. So itong nangyayaring massacre at killing spree na ginagawa ng mga Haley family ay masasabi niya na pansarili lang daw pala nila ito na hindi raw pala dahil sa agawan ng teritoryo o pera ang layunin ng mga to para pumatay ng maraming tao. Matapos yan ay balik dito kay Lynch nasabi pa nitong lalaki na membro ka ng CU diba? Sagutin mo ang mga tanong ko. Nasagot naman ni Lynch na ayaw mo bang tulungan ng iyong kaibigan? Mga salitang nagpataka naman sa lalaki. Nang maya-maya pa sa kanyang paglingon ay may napansin naman siyang kakaiba na ang dugo na mula sa leeg ni Zakuro kanina ay nagsimulang dumikit at bumalot sa katawan nang umatake sa kanya at may kita si Zakuro na parang wala lang sa kanyang sugat mga kaibigan. Nang maya-maya pa inangat na niya ang lalaki at hinampas na ito sa sahig dahilan na nabitawan nito ang kutsilyo. In which ay sabi naman ni Zakuro na salamat kasi kinakailangan pa raw niya ng tapang para sugatan ng kanyang sarili. Sabay ipinaliwanag rito ang tungkol kay Zakuro na ang full name nito ay si Zakuro Custard, isang manipulator na miyembro ng CU. Ang kanyang ability naman ay tinatawag na It's a Bloody Small World, Bloody Mary, na kung saan ay namamanipula niya at his own will ang kanyang dugo. Ang IV line naman ito ay nagsiserve bilang isang practical na rason ng paggamit ng kanyang ability at nagsisilbi rin kanyang limitation. Matapos niyan ay di na nakatayo itong lalaki mga kaibigan na gumulat naman sa lalaki na kaharap ni Lynch. Na matapos niyan ay may kita naman na tumayo na si Lynch na sabing membro ka ng Haley diba? Nang narinig ito na lalaki agad niyang hinarap si Lynch at sinubukan sana itong suntukin pero pasimple lang itong iniwasan ni Lynch mga kaibigan. Sabay tinanong ang lalaki na ilan kayong lahat na miyembro ng Haley family. Nakasunod ng kanyang pagtanong ay dito na niya sinuntok ang sikmura ng lalaki dahilan na ang sagot sana sa kanyang tanong mga kaibigan ay biglang lumabas sa likuran ng lalaki na kumbagay ang inner voice ng lalaki ay lumabas mga kaibigan matapos ang pagsuntok na yon. Isang pangyayaring gumulat naman sa lalaki na sabing ha? May boses na lumabas sa katawan ko? Matapos niyan ay tinanong naman ulit ni Lynch ang lalaki na sabing ilan ang may ability sa inyo at sabihan mo ko kung ano ang kanilang ability.
na matapos ang kanyang pagtatanong na yan ay dito na pinaulanan ni Lynch ng suntok ang lalaki at sa kanyang bawat suntok ay lumalabas dyan ang boses mga kaibigan o mga inner voices sa katawan ng lalaki. Isang boses na sumagot naman sa mga tanong ni Lynch na ayon dito sa mga boses mga kaibigan na hindi raw alam pala nitong lalaki kung ilan silang lahat. Ang boss daw ng Hailey ang nagbibigay sa kanila ng ability at may condition daw para ma-activate ang ability na ang pagpatay ng tao ay nagpapa-increase daw sa level at once na maabot na raw nila ang level 21 ay dyan na raw ma-activate ang ability na ibinigay sa kanila ng boss. Matapos niyan ay tuluyan ng bumagsak ang lalaki sabay sinabihan siya ni Lynch na napakahina raw pala nito na pinatayo niya pa sana itong lalaki kasi hindi niya na raw matatanong pa lalaki kung wala na itong malay. Matapos niyan ay dito naman ipinaliwanag ang tungkol kay Lynch mga kaibigan na ang full name ay Lynch Fulboko. Isa siyang emitter mga kaibigan, member ng CEO na ang kanyang ability naman ay tinatawag na mindfulness, body and soul. Na kung tatamaan niya ang target after niya itong tanungin ay ang inner voice ng target ay sasagot naman sa kanyang tanong at lalabas mga kaibigan sa kanyang bawat pagsuntok o paggamit ng physical attack sa katawan ng target nito. At ang mga inner voice na yan ay di naman daw naririnig ng iba. Maya-maya pa ay lumapit naman si Hendrik na sabi nga tapos na raw sila rito at babalik na raw sila. Tanong naman ni Lynch na kakasimula pa lang natin di ba? Sagot naman ni Hendrik na mga civilian daw ang mga to. Nasabi naman ni Lynch na well, hindi raw sila civilian base sa mga katawan nila. Nasagot naman ni Hendrik na sa papel ay mga civilian daw sila na nakalsot daw ang mga to sa Justice Bureau na di nagpa-enlist bilang mga member ng mafia. Na pwede naman daw mag-adjust ang mga military sa case na ito pero magiging complicated na raw. Kaya aalis na lang daw sila. Nasabi pa nitong sundalo na kasama nitong si Hendrik na medyo grabe lang daw ang mga ginawa ng mga to pero isang self-defense lang naman daw ang ginawa ni na Lynch mga kaibigan kaya ay palalagpasin na lang daw nila ang pangyayaring to pero kailangan na raw nilang umalis dito sa Tier 3 na kung makita raw nila ulit ang kanilang mga mukha ay aarestuhin daw talaga sila nila. Kaya na may dito na kumuha ng pera si Hendrik at ibinigay sa mga sundalo habang humihingi ng pasensya sa kanila na sabing wag raw sila mag-alala, ito ang pera at ipinapangako raw niyang di na raw sila babalik dito. Matapos dyan ay umalis na sila. Natanong naman ni na Lynch na aalis na ba talaga tayo o hihintayin lang daw nila ang Hailey na bababa sa Tier 4 o di kay gagawa na lang daw sila ng isang sumpaan o pledge na kung saan ay ilalagay nila ang pangalan ng mga miyembro ng Hailey na kung saan ay sa kasunduan na yon ay ilalagay nila na nakipagkasundo ko na sa kanila ang Hailey family at ipapasa nila ang kasunduan na yan sa Justice Bureau. Nasagot naman ni Hendrik na tama ka kasi pwede rin naman daw nilang labagin ang batas. Kaya na may matapos niyan ay dito naman sa mga sundalo na nabigyan ng pera kanina ay tuwang-tuwa sila rito mga kaibigan kasi win-win daw talaga ang kanilang pagbantay sa mga tiers. Kasi nakakatanggap daw sila ng 3 tips mula sa 3 gangs mga kaibigan. Maya-maya pa habang nag-uusap sila ay may napansin naman itong isang sundalo nang may kita ang isang ahas. At ang kalahating katawan ng ahas na yan ay ang kanilang baril sapagkat nag-transform ang kanilang rifle mga kaibigan sa isang ahas na isang pangyayaring ikinagulat talaga nila sabay binaril sila ng mga ahas na ito mga kaibigan na ang bala ay lumabas sa mga bunganga nito. Nasabi pa dito ni Hendrik na oops, parang namatay daw ang mga pinangakuan niya kanina. So yan pala ang ability ni Hendrik mga kaibigan na ipinaliwanag dito na itong si Hendrik Bigandov ay isa raw palang conjurer at ang kanyang ability ay tinatawag na all creatures great and small, biohazard. Tinatransform daw ni Hendrik sa isang hayop ang isang weapon o machine na kanyang nahawakan at nakokontrol niya ang hayop na ito habang ang original function naman ng weapon o machine ay nare-retain pa rin ito mga kaibigan kahit na-transform na ang isang machine o weapon. Tulad na lang sa mga rifle ng mga sundalo mga kaibigan na kahit na-transform na ito bilang ahas ay nagpa-function pa rin ito bilang assault rifle. So grabe, yan palang mga kaibigan ang simula ng Mafia Wars at mas titindi pa ito sa susunod ng mga chapters kaya abangan nyo ang susunod na chapter kasi isang bakbakan na naman ang ating masasaksiyan mga kaibigan kasi dito mo natin tatapusin ang video sa last panel na ito kaya naman kung nagustuhan yung video can get a like, comment, follow, subscribe na rin for more videos like this. Ayan, maraming salamat and see you guys again on my next video.